post po ni Attorney Mark Tolentino. Ito po, basahin po natin, no? If I were a senator or a congressman, I would file a bill to declare Rodrigo Roa Duterte as a living national hero of Philippines. Right? Ayan po, no? Magandang araw mga ka-reaction by. Napakaganda po ng ating pag-uusapan, no? Mga ka-reaction by. Dating DPWH sa Singson, no? Nag-resign na. Nako po. Ito kayang balita. Bakit po kaya siya nag-resign? At dito po natin makikita at ipapaliwanag po ni Congressman Erice, no? Sa kanyang ambush interview, no? Sa isang mainstream media. Yan na nagme-message daw sila, palitan po daw ng message, no? Silang dalawa. Kaya alam ni Congressman Erice kung ano po ang mga dahilan, no? Kung bakit siya nag-resign, no? Pangalawa po ang ating topic, ito pong post nito, no? Na si Attorney Mark Tolentino na si Tatay Digong ay isa siyang tinaguriang bayani. At dyan po natin pag-uusapan at talakayin, no? So anyway ho, bago ang lahat, pakipindot na lang ho ang like, subscribe at i-on ho nyo ang notification bell para ho lagi tayong updated sa mga bago nating uploads o sa mga bagong balita sa ating bayan, no? So diretso na ho tayo muna kay Representative Erice sa kanyang ambush interview, no? Ito po, no, basahin po natin ang nakapost na to. Sabi niya sa akin, si Singson, no, si Babe Singson, why would I risk my life and my family just to solve the Malacanang's problem? Naku po, ito pong mga binitawang salita nito, parang anong tawag dyan? May dahilan na tungkol sa Malacanang, no? Sa katunayan ho, hindi naman dapat nababanggit ang pangalan ng Malacanang dito. Kasi po, kahit na nasabing ang ICA ay independent, hindi naman dapat ma-involve ang Malacanang, di ba? Dating dito sa ICI. Ayan. So anyway, paano natin pakinggan po natin si Congressman Erice, bakit pati ang Malacanang nakasali na ho dito, no? We're talking to House Senior Deputy Minority Leader Congressman Egay Erice. Good afternoon, Congressman. Hi, good afternoon, Regina, Ami, and Ed. Good afternoon, sir. Hi, Congressman. I guess the logical first place to start is to ask for your reaction to former Secretary Babe Singson stepping down from the ICI, no? What did you think? What did you make of it? Tingin ko, patay na yung dead na. It's already dead. ICI is dead. Alam mo, nagpapalitan kami ng text messages former Secretary Babe Singson. Nararamdaman ko na talagang disappointed na siya. Para bang sinasabi niya, why would he risk his family and their privacy to be parang taga-linis ng palasyo. Parang nangyayari sila yung tagahanap kung sino yung nagnakaw sa gobyerno. Pagkatapos kulang sa suporta. At doon, matagal na sinasabi sa akin ni Sec Babes na kailangan talaga ng congressional mandate ng commission para madagdagan sila ng kapangyarihan. At least mayroon silang immunity para balikan sila ng mga makapangyarihang pinakasuhan nila. At least may protection sila.
in the future. Pero hindi ganoon na nangyayari at ang pinakamahirap dito, nagbabago kasi yung para sa akin nagbabago lagi yung narrative ng palasyo. For example, yung kay E.S. Bersamin, sinabi nila na nag-resign out of delicadeza, pero sabi ng E.S. Bersamin, hindi siya nag-resign, hindi tinanggal siya. At sinasabi ni Senator Lacson na hindi tumanggap si Presidente, pero merong mga involved na sa Malacanang, si Secretary Pangandaman, Secretary E.S. Bersamin, tapos tinanggal nila, pinag-resign nila. So iba yung mga narrative At ang daming bagong kwento, araw-araw, linggo-linggo, nagbabago yung narrative. So parang baka mapagkamalan pa yung ICI, masira pa yung reputasyon ng mga tao dyan, baka papagkamalang washing machine sila. Sir, when you say why would he risk his family and privacy to be tagalin isang palasyo, do you mean deodorizer? To solve the, why would he risk himself and his family just to solve the problem of Malacanang? Right. Yun ang pagkakasabi sa akin. But Congressman, he knew this going in, right? He knew the mandate of the ICI. So ano po yung hindi, where was his expectation not met? You said kulang yung resources. Sinasabi niya na sa amin. Nung palang sinasabi na sa amin ni Sec Babes na tutulungan niya kami na kumbinsihin si Presidente para i-certify yung ICI, yung aming batas na panukala. Bigyan sila ng contempt powers, para bigyan sila ng immunity, para makalungay nila lahat ng government records, ledgers ng mga contractors. Pero hanggang ngayon, hindi pa sinicertify ni Presidente. Alam mo, nag-overtime kami dyan kasi si Speaker Boji, sinabi niya na tatapusin namin yung law na to before Christmas break. So nag-overtime kami dyan, series of marathon hearings na aprobahan namin sa committee. Pero 2 weeks na ngayon, biglang na-stall. Hindi namin alam kung bakit. So yan yung mga siguro baka na ang iniisip ni Secretary Babes talagang mabibigyan sila ng proteksyon dito sa kung merong ICI law. Wala Congressman, you're implying kasi sabi nyo nagiging washing machine yung ICI. You're saying may wina-whitewash sila at selective tapos sila pa yung nagiging pag-iimbestiga. Sila magiging punching bag. For example, yun po ang sinasabi nyo. Bigyan ko tayo specific example. Okay. Tinanggal si E.S. Bersamin. Nag-resign si Pangandaman. Tapos si Yusek Cabral. Bakit hanggang ngayon hindi napapatawag? Both the Senate Blue Ribbon and the ICI. So, ito yung mga importanteng witnesses. So, ibig sabihin, kung sino lang yung dumarating sa kanila, yun lang ang dumarating. Diba? Parang gano'n. And they have no control dahil yung mga lawyers, yes. Yung ICI, Congressman, are you speaking for yourself or are you mentioning the sentiment, yung mga sentimento de sukal po ni Mr. Singson? No. I am speaking for myself. I'm speaking for myself. And I do understand the feelings of Secretary Babes. Pero but binanggit niyo din po na sinabi sa inyo ni... Yung text message niya, sabi niya sa akin, why would I sacrifice why would I risk my life and my family just to solve Malacanang's problem? Parang gano'n. Tapos meron pa siya isang text sa akin na wala naman silang support. Congressman, verbatim po ba yung sinasabi niyong text message? Yes. Baka sinasabi yung text message from Secretary Singson. Medyo mahaba yung medyo mahaba yung text message, pero yun yung pinaka-send. Kailan to, sir? Just to solve Malacanang's problems, Siguro mga 2-3 days ago. Recent lang. 2 to 3 days ago. So, although yung sinabi niya yung tungkol doon sa extra powers, matagal na yun. Kasi sabi niya, tutulungan niya kami
para kung makakumbinsi si Presidente na ma-certify ito. So Congressman, in short, 2 to 3 days ago pa lang, alam nyo na that he will likely resign? Parang frustrated siya. Hindi ko naman alam. Nagulat nga ako na actually, dapat I'm supposed to deliver a question of privilege today. So dyan, naunahan na ako ng pagkakataon. Yung 2 to 3 days ago, sir, if I get you right, yung kanyang text message na where he's saying na bakit niya i-risk yung life niya at ang family niya just to solve Malacanang's problems. Yun po yung 2 to 3 days ago. Okay. Tapos, mas farther back yung walang support. Walang support doon sa legal. Yung latest niya, kasi sabi ko, baka lumabas dyan, parang washing machine kayo. Sabi niya, hindi lang washing machine, punching bag pa. Wala namang support. Punching bag na wala pang support. Sa kanya po nanggaling yung salitang punching bag. Sa kanya po nanggaling yun. Yung washing machine sa akin yun. So sir, hindi ka naniniwala it's because of because he was just too stressed and napaka-intense daw ng trabaho. His age daw? Punching bag nga siya. Hindi, kasi nga, biro mo, nasa limelight sila. Limelight sila. Pagkatapos, yung mga lawyers nila, yung mga personnel nila, hindi naman sila nag-appoint nun, mga DOJ, yung mga DOJ. Diba? Tapos yung funding nila, dependent dun sa Office of the President. Kaya nga sabi ko, di ba, sabi ICI is not independent. It is the creation of the President, funded by the President. Di ba? Tapos, wala namang kukulang naman sa powers. Dahil the President cannot legislate. Actually, sir, nung linggo, we guested si Yusek Claire Castro. We asked her about that specifically, yung whether the President was considering endorsing or certifying as urgent yung mga bills pending in Congress granting contempt powers to the ICI and granting more investigatory powers to the ICI than it has right now. At ang sagot po ni Claire Castro sa amin noon was it will have to be studied kasi they're being careful daw not to have any overlaps with other existing bodies. Tapos number 2, sabi ni Claire Castro, but when you look at the NBI and the PNP, they don't have the power of citing people in contempt when they do the investigation. So wala masyadong kaibahan yan sa ICI. Yun po sabi ni Claire Castro noon. That was only Sunday. Kung wala, kaya nga binibigyan namin. Congress can grant that power to the ICI. But ayaw nila. Pero Congressman, kung wala, you said ICI is effectively dead. Kung wala siya, kaya ba ng ombudsman na lang? Kasi mukhang palaban naman si Boying Rimulya, no? Kaya na siguro from the Senate to whatever investigative body, pati AFP pumasok na eh. Pwede bang ombudsman na lang? Wala naman sigurong ibang choice. Pwede naman siguro yung ombudsman. Kaya lang, alam mo, yung Office of the Ombudsman is an institution na para sa lahat ng mga kaso ng cases. This is a special case. Diba? Paano makakapag-concentrate dito? 23,000 items in the budget na iimbestigahan. Di wala nang gagawin ng ombudsman, kundi ito na lang. Ito na lang. Yung ombudsman institution yan for the whole of government. Kaya nga ito special commission to investigate infrastructure anomalies. Aside from the support around contempt powers, for instance, and I guess financial resources na rin, did former Secretary Singson mention any other problems to you, Congressman Erice, for instance, with the way that the commission was set up, or with some of their testimony, with some of the witness testimonies or anything like that? Wala naman. Okay. Yun lang yung it is as it is. Yun lang, yung mga sinabi ko, yun lang yun. Yung sa live streaming po, kasi ang chismis nun, meron ding argument about transparency in the ICI at gusto daw ni Babe Singson yung live streaming from the start.
Totoo ba yan? Hindi ko alam yon. Pero meron kaming doon sa doon sa ginagawa naming proposed bill, meron kaming transparency provisions, no. Sir, mayroon tayong phone-in question, if I may put it that way. Yeah. I understand in October you delivered a privileged speech where you revealed that an ICI member may resign due to the agency's weak and limited authority. Inamin naman ni inamin naman ni Sec Babes. Inamin niya yun. Okay. So you're referring to Babes here. This early pa lang. Yeah. So as early as October, kasi they only came together in September. As early as October, he was already wanting to resign. Mahigpit talaga yung pakiusap ni Sec Babes na mabigyan sila ng contempt powers at iba pang immunity at iba pang mga issues na dapat ma-resolve. In fact, nagkaroon kami ng series of marathon meetings sa Committee on Reorganization. Nandun lagi yung Attorney Hosaka. At yung kanilang mga inputs, inilagay namin lahat. Dun sa proposed bill. Ang author niyan, ako, si Secretary De Lima, si Representative De Lima, Representative Jokno, mga Liberal Party at marami pang ibang congressmen. It's funny. Kami dyan, halos araw-araw kami kinuha namin lahat ng opinion ng lahat ng agencies, lahat ng mga stakeholders. Pagkatapos na stall nga, 2 weeks na ngayon. So ayun po, narinig po natin ang interview po ni Congressman Erice. Ayan, ginawa daw silang ang ICI, ginawa raw washing machine at punching bag. Naku po naman, no? Uy, naku. Kayo na pong humusga at i-comment nyo na lang po sa comment section kung anong masasabi nyo, tungkol po sa pagbibitiw ni dating DPWH Dave Singson, no? O yan. So, kayo na pong bahala kung kayo po sa sinabi niya kung talagang totoo ba dahil sa kanyang kalagayan, itutuon na lang sa niya daw sa kanyang pamilya, no? Anyway, dyan na ho nagtatapos yung ating episode dyan kay Dave Singson, no? Dito muna na ho tayo kay bagong henerasyon na magiging bayani ng bagong Pilipinas, no? Bayani po yan, no? Magiging pong bayani, no? So ito na po yung pinakabago nating bayani, ang post po ni Attorney Mark Tolentino. Ito po, basahin po natin, no? If I were a senator or a congressman, I would file a bill to declare Rodrigo Roa Duterte as a living national hero of modern Philippines. Right? Don't. Not tomorrow, not someday, but in his lifetime, so the Filipino people can honor a leader who stood firm, fearless, unapologetically for his nation. Kung bakit karapat-dapat kilalaning bayani si Rodrigo Roa Duterte habang siya'y nabubuhay. Yan po ang mga post, no? Ayan. Pero basahin po natin yung laman, no? Yung laman po ng itong post na to. If I were senator or congressman, I would file a bill to declare Roa Duterte a living national hero of the modern Philippines. Not tomorrow, not someday, but in his lifetime, so the Filipino people can honor a leader who stood a firm, fearless, and unapologetically for this nation. Kung bakit karapat-dapat kilalaning bayani si Rodrigo Roa Duterte habang siya'y nabubuhay. May mga leader na dumarating lamang gaya ng simoy ng hangin. Dumaraan
nawawala at nalilimot. Ngunit may ilang tulad ni Rodrigo Roa Duterte dumarating bilang bagyo, umaalis bilang tanong at nananatiling bilang ala-ala na hindi matatanggal sa puso ng bayan. Di siya nilikang malinis na kasaysayan, di siya ibinabang parang maging perpekto. Ngunit minsan, ang bayani ay hindi hinahanap sa pagkakakinis ng himahe kung sa bakal na loob na handang tumayo kahit mag-isa. Sa panahon niya, narinig muli ang tinig ng mga matagal ng tahimik. Ang mga dukhay nagkaroon ng mesa at usapan. Ang Pilipino sa laylayan ay muling nagising. May gobyernong nakikinig sa amin. Oo, maraming hindi sumang-ayon. Yan, yung mga hindi po sumang-ayon, yun po yung mga TDH, right? TDH. Maraming nagtutol, maraming nagtanong. Ngunit gayon talaga ang mga pinanganak na pangkasaysayan. Hindi sila dumadaan na parang ulap, kundi kumikidlat sa gitna ng langit. Sa mga kalsadang dati takot ang naghahari, tumibol ang lakas ng loob. Sa mga baryo at lungsod na tila di aabot ng estado, may naramdamang pagkalinga, may gabing may payapa. Ang kabayanihan ay minsang hindi ikaw, kundi katahimikan. Itinuwid niya ang kanyang mga paninindigan kahit ang mundo'y nakatingin. At ang mundong iyon, maging pabor man o kontra, hindi may tatangging may markang iniwan ang pangalang Duterte. Kaya kung may pagkakataon ang Kongreso, ang bayan, ang henerasyon, bakit naman natin pagpapaliban ang parangal na dapat ay ngayon? Bakit natin hihintayin tumigil ang tibok ng puso bago tayo magsabing salamat? Mas marangal ang pagpupugay habang buhay pa ang tinatangi. Mas dakila ang pag-ako sa katotohanan ang isang tao kahit may sugat at naging sandigan. Kung tunay na tukatan ng bayani at ang tapang na ipinaglaban ang bayan, di ba't sapat na yun upang siya'y bigyan ng pangalan na hindi maaagnas ng panahon? Rodrigo Roa Duterte, hindi lamang pangulo, kundi posibilidad na bayani. At ang bayani, kung tunay na bayani, ay nararapat kilalanin habang siya ay pinga. Ayan po ang mga laman po niyan. So pwede nyo po tignan yan sa sa Facebook post ni Torny para makita nyo po yung mga comment. Yan, makakakita po kayo dyan. Sigurado may mga kakaunti lang, siguro mga 1% yung mga DDH. Yan. Pero yung mas maganda po ang mga comment ng mga TDS, So yan po. O dyan muna po magtatapos ang ating video. At sana po pakipindot nyo muna ang like, subscribe at i-on ang notification bell para lagi po tayong update. So maraming salamat po. God bless.